Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amir from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin na iyong August 1 to 15. Maraming salamat muna, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapa ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below para sa personal reading. Di sa general reading Kabayan Libra, kunin mo lang ang sa iyo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan ninyo ang inyong isipan. Energy reading tayo. Lumabas na siya eh. Kuhanin na natin. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo yung sarili mo. Tatandaan niyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa ibang tao, wala sa baraha, wala sa akin. Kayo pa rin ang magdidesisyon ng inyong buhay. Kuhanin na natin ha, para isang ano na lang. Libra in August 1 to 15. Ano mga magaganap ang mangyayari sa'yo? Tingnan natin. Okay. Ang dami nito oh. August oh, August. Okay. Meron tayo August is 8 hours, 8 days, 8 weeks, 8 months, or by August. No? Or August is may taong kakilala ka na birthday is August. Ganyan. When it comes ito, siguro hindi yung feeling emotions, may mga iisipin, may mga iilusyonin, you're dreaming, or andun yung pagpupuyat. Siyempre, baka 8 hours kang puyat, or 8 hours lang ang tulog mo, or 8 hours na nga lang ang tulog mo, pagising-gising pa yung mga ganyung sitwasyon. And siyempre, feeling emotions na nakikita ko dito sa iba sa inyo, maaaring also problem sa iba. Peace and harmony. Yan, siguro handito ka sa sitwasyon mo. Iba sa inyo, siguro may wind chimes, maaring sa bahay may ganyan. Kasi isa yan sa nakaka-relax. Maglagay kayo niya, nakaka-relax. Tsaka ano rin siya, pantaboy ng malas. Tsaka pangtaboy siya ng malas and welcome ng blessing. Isa rin yun. And then also, siguro andun yung situation na may mga gusto kang maayos, you want peace and harmony, maaring ganun sa iba sa inyo. And shrewdness and resourcefulness, especially in a business. Mag-ingat ka pagdating sa pera. No? Pagdating sa pera, mag-ingat ka. Pagdating sa trabaho mo, mag-ingat ka kasi may mga taong nakamatsyag sa'yo. May tao na pwede kang linglangin, manglilinglang o mandaraya. Or meron kang nakadikit sa'yo na energy na alam mo sa sarili mo na dinadaya ka niya, niloloko ka niya, o nagsisinungaling siya. Yan ang nakita ko. And syempre iba sa inyo, maybe you are thinking for a vacation or magkakaroon ng pag-resting time, magbibigay ka ng time sa sarili mo, maaring ganun, or magkakaroon ng vacation. No, maaring ito yun. Kasi you want peace and yung gusto mo talaga ng, gusto mo muna na mag-relax sa iba or kinakailangan sa iba sa inyo. Someone is extremely stubborn and unwilling to change. Maaring may tao na kahit sabihan mo siya, hindi siya makikinig sa'yo kasi matigas ang ulo niya, or maybe this is you, or talagang hindi mo siya mapapabago when it comes sa fox din, no? Kaya maaring yun yung iniisip mo gabi-gabi, kung kailan ba magbabago tong mga ito, kailan ba siya magbabago, or kung ano man sitwasyon na yan, no? Sa nakikita ko dito. And meron tayong affair with your family. Affair with your family, siguro problem meron, yes. Pinipilit mo lang mag-growth yun kasi gusto mo lang. Siguro, hindi ko naman sinasabi na wala kang pakialam, pero siguro may problema. Pero ang inaano ko dito, siguro you want harmony and peace, pero hindi lang sila nakikinig at matitigas talaga ang ulo at walang pakialam. Maring ganun sa iba sa inyo, no?
And then, sa nakita ko, after with your family, siguro, kasi andito yung, kung magiging maganda to, kung maganda yung iba dito, there's a growth sana, no? Siguro, sa ibang aspeto ng buhay mo, there's a growth coming, no? Maari din na kulang lang kayo sa bonding or kulang lang kayo sa communication, maari. Or, iba kasi yung communication na, wala na kung long distance, diba? Medyo iba kasi yun eh. Dan sa, sa nakikita kayo, ganyan. Baka ganun, baka kinakailangan, kaya nandito rin si vacation, diba? End of the July, ba? Dalawa? May August ka na, tsaka July, dito natin lagay ito. Yan. July, siguro, itong nakaraang July, maaaring ganun, nagkaroon ng problema, may taong naging masama sa'yo, may taong matigas at hindi nakinig, or hindi yung sitwasyon na maaring this time, August, nagkaroon na siya ng harmony, or hindi na yung want to grow this relationship. Kung sa aspeto ng buhay mo yan. Also, July is 7 hours, 7 days, 7 weeks, or 7 months, or nakaraang July, or last year July, or coming to July. Which comes dito, siguro, there's a storm situation, maaring, kasi dito rin si August, puro siya diba, siguro andin yung sitwasyon na, kasi araw ito eh. When it comes to emotions, alam mo yung, may mga emotions na kasi andito rin si Fire. No, may mga emotion na pinipigilan mo yung sarili mo. May mga emotions na naiinis ka na, naiirita ka na gusto mo na sumapak. Joke. Hindi naman siguro darating doon. Gusto mo na sumabog, kumbaga. Yun, maaring gano'n. It comes to love or hate or nagkakaroon ng strong emotions, no? Doon sa situation na yun. Maaring sa anak mo, sa karelasyon mo, or to someone. Yun. Also, July, siguro July is may kakilala ka na birthday is July. And also, ito, there's a wave no? Kasi wave siya. Ibig sabihin, may mga unexpected coming into your life. May mga ganun sitwasyon. Kung sa aspeto ng buhay mo yan. Ay, isahin ko pala. Okay, but the vow, may mga hinihiling ka talaga, no? Nandito talaga si affair with your family. Andun yung hope, andun yung wordship na nakikita ko sa ito. You're wishing for something. Maaaring nagpupunta kayo sa iba siguro na hindi yung travel, vacation, hiking, ganyan. Or kaya mahilig kayo pumunta sa mga, yung mga praying, hindi siya, sa simbahan, isa rin yun. Sa Japan kasi parang mga yung mga Buddha, yung may mga laki-laki, may mga ganun situation. Yung mga ganyan, no. Yan nakita ko. Baka iba sa inyo is nahandog kayo sa point na yon. Or pwede rin sa bahay nyo, ganun lang, no? Na nag-aalay-alay kayo, naglalagay na kayo sa isang, sa mga, kung sa kayo nagpipray, mga gano'n. May mga wish come true or humihiling kayo na sana matupad to, sana ganito, sana ganyan, sana gano'n. And mag-ingat ka pa rin, mabibiktima ka daw, or may tao na mangliling lang, o lilinglangin ka, o nililing lang ka. Yan, may mga allure situation, maaaring ganun, matatrap ka raw. Mag-ingat ka, no? Matatrap ka raw. Any situation, matatrap. Ate, ano ito trap? Sa relationship? Pwede rin sa vacation, maaaring magkakaroon ng delay, maaaring magkakaroon ng cancel, maaaring ganun sa iba. Or any trap situation, maaaring matrap ka sa sasakyan, matrap ka in any, kung saang aspeto ng buhay mo yan. Marionette, may mga dictatorship, naku po, maingat ka, may mga domination and reluctance. Mag-ingat ka kasi isa rin to sa pagka-trap. Siguro, when it comes sa example, sa hindi lang relationship, no, ipapasok ko yung sa company mo or boss mo, maaring ganon. Sa relationship, alam nyo na yun, ipasok yung sarili mo. Maaring nandun yung sitwasyon na kailangan sumunod. Natural yon sa isang sa trabaho, di ba? Sumunod ka talaga. Pero may mga point na may mali na pero kailangan mo pa rin sumunod. May mga ganung sitwasyon siguro. Sa iba sa inyo, may tao, ikaw or someone, may taong magdidikta sa iyo. Yan na nakita. Halimbawa, hindi lang kasi, pagdidikta kasi is iba-ibang klase. Halimbawa, hindi ka naman talaga kumakain ng meat. Pero pipilitin ka ng tao nito na kumain ka ng meat. May mga ganun. Ang babaw ko, no? May mga ganun sitwasyon. O kaya naman, may mga bagay na ayaw mong gawin, pero sasabihin niya, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo yun.
may mga ganun sitwasyon. Mag-ingat ka kasi mukhang may magiging puppet ka ng isang sitwasyon. So, sunod-sunuran, maaaring gano'n, no? Ay, nako, commitment. Ba yan, may binding, obstruction, and contract. Parang may mga sitwasyon na you want to push yung bagay na yun doon. In the relationship, or sa trabaho mo, or any connections na meron ka. Na nagpipray ka na lang na sana magbago ang lahat, sana mag-turn around, may mga ganang sitwasyon. At syempre, may mga mabibision ka daw na problema. No? Pwede siyang pwede rin na pwede mo mapanaginipan yung bagay na yun, then mangyayari siya. O kaya naiisip mo pa lang, tapos mangyayari siya. Yun, ang nakita ko. May mga awkward situation, may mga unknown situation na pwedeng malaman mo, no? Or nahandito yung sitwasyon na may mga point ng buhay mo na magbubulag-bulagan ka na alam mong may mali na at alam mong hindi na tama, pero mag-go to the flow pa. May mga undecision situation ka pala, no? Nagkakaroon ka ng choices sa buhay mo. May mga gusto kang desisyonan into your life at gusto mo itong mabago. Maybe sa opportunity mo, maybe may mga sitwasyon na need to heal, may mga sitwasyon na hindi mo alam kung sa yung direction mo, sa nakikita ko dito. May mga ganong sitwasyon. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na you are committed with something na maaring nagiging cold ka or nagiging cold sa sayo. No, ang nakikita ko dito. And also, is may tao dito na gusto niya ng commitment sa'yo or gusto niya makipag-usap sa'yo kasi gusto niya ng mental peace or they want peace sa nakikita ko dito. They still holding you. Yun nga lang, medyo natatakot ata siya sa'yo. Hindi niya alam kung tatawagan ka niya, itetext ka niya, ano sasabihin ko kay Libra, anong ganun, ganyan. May mga, maybe you block this person o kaya naman hindi kayo gano'n nag-uusap o hindi na kayo nag-uusap. Kaya nahandun din siya sa situation na natatakot siya sa'yo or maybe this is you, no, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, may mga point na sabi ko sa inyo, kanina dito, di ba, na parang may mga point na nagbubulag-bulagan ka at nagpapatay mali siya ka lang. Kahit alam mo na may something. Sa iba naman sa inyo, andito ka sa sitwasyon mo na ayaw mo na lang kumontra or ayaw mo na lang magsalita or mag-disagree. Ay, tama ba ako? Sumalungat dun sa bagay o sa sitwasyon na yun o kung kanino man kasi ayaw mo ng gulo. May mga ganun sitwasyon. Kasi why you value this person, ginagalang mo siya, yun na nakikita ko sa'yo, or ando yung sitwasyon na you want lang talaga ng, ayaw mo lang ng away, gusto mo lang talaga ng peace. Kaya, ikaw na lang, pinipili mo lang na manahimik. May mga ganun sitwasyon. Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko sa'yo, siguro nandito ka sa point ng buhay mo na sa gabi, malungkot ka, may mga iniisip ka, may mga iniilusyon ka, pero sa umaga, pinapakita mo sa lahat o sa paligid mo na okay ka, masaya ka, at walang problema. Yun na nakikita ko sa'yo. May mga situation ako na nakikita na iniisip mo na gusto mong i-let go. Iniisip mo na gusto mong i-transform. Iniisip mo na gusto mong i-change. Iniisip mo na gusto mong ma-recover. Iniisip mo na parang also a decision making ito, no, sa iba sa inyo. Kasi andito si Magician. Nandun yung point na gusto mo nang mag-umpisa, gusto mo nang desisyonan, or you want mag-make ng new beginning sa buhay mo. Siguro creativity, siguro creation, or you want to take it action with something. Also opportunity rin ito sa iba. Pero hindi mo alam na naguguluhan ka. Hindi mo alam kung paano magdesisyon. Nahihirapan kang magdesisyon.
If you want to cross road, use your intellect or use your mind and intellect kung gusto mo na magdesisyon. If you have an idea, mag-force mo. Diba? Kailangan din kasi you need to face or harapin mo rin kasi yung takot mo, no? Sa nakita, kailangan din na you need to face a difficult decisions in your life. Kumbaga, obstacle must be faced ang needed din. Kumbaga sa ngayon kasi nagkakaroon ka ng choices sa nakikita ko dito. Or maybe nandun ka sa point na you want to recover na lang muna itong sitwasyon na to, ganyan, baka sakali, baka ganun sa iba sa inyo. And then, sa nakita ko dito, nagkakaroon ka naman ng enlightenment no? Nagkakaroon ka ng enlightenment sa buhay mo, yun nga, hindi ka lang makapag-desisyon. Basta, tatandaan mo, keep moving to reach your goal. Sa nakikita ko dito. And also, merong may recognition or you will become a center of attention. Libra. Pwedeng pag-usapan ka, pwedeng may mga recognition o mas marami pa makakilala sa'yo. Mayroong mga situation na may mga taong susuporta sa'yo, in your back, ganyan. May mga magkakaroon ng pagkakasunduan, pag-uusap, also union, ganyan. Victory and success coming sa iba sa inyo. So, nakikita ko dito, or maybe sa iba is thinking about, may rejection ka. Naloko na. O iba dito, naghihintay kayo ng sign. No? May hinihintay kayo. Or maybe you're waiting for a sign or waiting for something. May mga, on and off action. Parang nandito ka sa sitwasyon na to. Yan. Iba sa inyo. Andiyan kayo. Dito, mag-trust ka sa intuition mo, kasi why? May taong nagsisinungaling. May taong hindi nagiging totoo. Kung kulang kayo sa tulog, magtulog kayo. Bumawi kayo ng tulog. Ano po to, universe? Okay. Okay. May tao ka makikilala. May tao dito, maaaring makareceive ka ng text message, communication with someone, bago. May bago ka daw makikilala. Magkakaroon ka ng attraction with someone Yun na nakikita ko sa iba Sa iba dito, may taong magiging very care o ikaw magiging very care sa kanya. Bago siya Ate love life, oo, love life. Sa iba sa inyo. Ibig sabihin, may tao na ikaw or siya na magiging sincere sa sayo. Vice versa, kasi wala akong pointed name. Yun na nakikita ko. Magiging sincere and wais tong tao na to no? Kumbaga, handun yung emotionally balance. Mahusay itong makitungo itong tao na to, no? Sa nakikita ko dito. Pero, andito kasi si awareness. Pero, mag-ingat ka pa rin. Pero, itong tao na to, aware siya sa emotions mo, actually. No? Or ikaw magiging aware sa emotions niya. Magaling siya makapag-usap, mahusay. Sincere naman siya, maalalahanin niya actually, no? Itong tao na to, maalalahanin. Andun din yung sitwasyon na re-respetuhin ka nitong tao na to. Or you respect this person. Sa nakikita ko dito. May pagre-respetong makakamit ka in this situation, kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. There's a new beginning coming. Ibig sabihin din ay may sitwasyon ka na uumpisahan, may sitwasyon na mag-uumpisa or uumpisahang muli. Ganyan. You're going back to the basic sa iba sa inyo. Kung sa mga aspeto ng buhay mo. Okay. May tao dito na may tao na gusto ng pakikipag-usap sa'yo.
may taong may unfinished business, no? Dito, may taong unfinished business, maaaring kakausapin ka nitong taon na to, or ikaw ang kakausap sa kanya. So, taon na to, ano, bakit ate? Parang nagkaroon siya na pagbabago sa sarili niya. Gusto niya mag-sorry, or hindi yung, nagkaroon ng pagbabago sa kanya eh. Nagbago siya, parang andin yung susundin ka na daw niya, ganyan. Gusto niya uli magsimula ng fresh start sa'yo. Kumbaga, itong taon na to ay nagkaroon siya ng mental trap sa'yo. Kumbaga, wala siyang mapuntahan, hindi siya maka-move on itong taon na to. And gusto niya ng forgiveness or gusto niya mag-sorry sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, is may mga point ng buhay mo na hanggang ngayon is hindi pa rin totally nag-heal o hindi pa rin mo nakakalimutan or hindi pa talaga nakaka-move on or hindi mo pa kayang ma-accept yung bagay na yun o yung sitwasyon na yun. Yun ang nakikita ko dito. Yun. Arigato namaste, God bless.